na pambayan, walang personalan. Shoutout tayo sa mga kababayan natin Oo. na ilang taon nang hinihintay ang padala ng kanilang Oo mga nga. kamag-anak, mga balikbayan At- boxes. Mga OFWs natin na ilang buwan ang binuno para mapuno ang balikbayan boxes Hindi ba na ipapadala. expired na kaya? Alamin natin. Baka may maganda huwag kayong sistema magpadala ngayon. ng mga pagkain kasi hindi mo Hindi, alam. akala kung nila kailan kasi darating. madadala eh. Alamin natin mula sa Bureau of Customs. Narito po si Atty. Vincent Jet Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Atty. Maronilla, si Igan ito, tsaka si Lala. Magandang umaga po. Maligayang Attorney. Pasko. Morning po, Sir Igan, Ma'am Apo. Lala. Good morning po at good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa program niyo. Good news tayo. Anong gagawin? Kasi kaya na tenga, itong mga balikbayan boxes sa container van dyan eh, hindi mabayaran yung kaukulang taripa, no? Yung dapat may babayaran sila sa shipment yata o something. Pero parang nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ilabas na yan ng parang Christmas gift na yata. At ikaw na magpaliwanag nga, attorney. So, ito'y magandang balita. Matagal, ilang taon ba ang pinakamatagal na natenga dyan? Nakol, meron po last year pa. Ay. Hindi po talaga mailabas pa. Oo. Dahil inabando na ho nung mga kinuha nilang mga freight forwarders, no, yung mga consolidators at saka deconsolidators. Oh. So hindi po may mga hindi po naman sa gobyerno yung charges. Oo. Accumulate po yung private port charges, no. Okay. Itong mga to. So in one container po, pinakamababa po yata ang private port charges na nakita namin. Nasa about 900,000, no. Uy. Yung iba po umaabot po ng mga 3 million, 4 million po. Kaya po nung una po para solusyonan, no, nag-decide po yung Bureau of Customs sa i-donate sana sa Department of Migrant Workers para may basis po kami na mag-ask for a waiver ng mga charges na yan, and then eventually tutulungan namin si DMW na i-distribute po, no, sa mga OFWs. Yun lang po, meron difficulty din si DMW na i-distribute po yan kahit tulungan namin kasi hindi naman po talaga yan naisip nila nakasama dun sa function at mandate nila, no. Okay. Totoo naman po yun, nakiusap lang kami. So dahil po dyan, nung umupo po si Secretary Frederick Go, no, aming bagong boss sa DOF, sa briefing po namin sa kanya, nabanggit po namin yan. At ang isang sa pinakamabilis na solusyon sana is kung makakahagilap ng pondo para po masagot yung delivery fees, no. So para po pag naghingi tayo ng waiver, there's a corresponding fund para po ma-deliver to mga boxes na to, no. So yun naman po, pag-report po niya sa ating Pangulo, nakita ng Pangulo yung laki ng problema at yung mga concerns ng OFWs po yung kanyang tiningnan dito. Kaya po, nag-allocate kaagad, no. Naghanap po ng pondo ang ating Pangulo at Meron na. nabigyan naman po ng pondo para po ma-deliver na itong mga balikbayan boxes na to. Dun po So sa yung mga pondo pamilya. ng Atty. Maronilla, yung pondo ng gobyerno, yun ang ibabayad sa nag-ahabol na pribado, tama ba? For deliveries po, Yung sir. Yes po. delivery And fees. certain Kaya nga, small kaya nga. charges, sir. Small charges lang. Okay. Parang subsidy na. Opo, Diba? yung iba po Parang naman subsidy. papa-waive na natin, sir, no. Ang importante po, pag na-waive yan, hindi na po kailangan pang pumunta ng mga OFWs sa kung saang lugar at sila pa po ang pipick up. Yun po kasi yung naging experience namin nung una namin ginawa yan, no. Since wala po tayong perang pan-deliver, na-release po namin pero kailangan nilang pick upin. Doon pa lang po nagkagulo-gulo na kasi wala din naman yung logistics at saka capability minsan yung mga pamilya ng ating mga OFWs para pumunta dun sa mga lugar kung saan sila pipick upin. Pero ito, attorney, wala nang kumbaga warranty o anuman. Kasi hindi nyo alam kung yung box mamaya, sira-sira na, nabuksan na, nabutas na, sa tagal pinagregaluhan yan, lumaki na paa. Oo. Kung sapatos mo ng Hindi laman ba? yan. So, as is, where is, kumbaga, kung ano na lang, basta i-deliver. Teka, anong proseso? Sila pupunta sa BOC o kayo maghatid sa mga address na nandun? Yung pondo po binigay ng Pangulo, door-to-door po yun. So, ihahatid po, hindi na sila tulong po pupunta. ng ating i-engage na mga forwarding companies. Antayin na lang nila. Nag-volunteer po yung Atlas, Atlas. Consolidators. Sila po yung presidente ngayon ng the Consolidators Association of the Philippines. In fact, sir, may willing sila mag-abono ng konti, hindi lang talaga nila kayang sagutin lahat, no? Okay. So, kaya ho nanghihingi kami ng Which is konting good. pondo para ma-deliver yan. Buong Pilipinas, no? Buong Pilipinas to. Opo, buong Pilipinas po yan. At
ang nakatenga po sa amin dahil dyan sa problema niyan, 130,000 boxes. Yun na nga. Wow. So babalik ako sa tanong ko, hindi nyo yun tiyak kung maayos pa kahit yung physical appearance eh. So ano't ano man ang Or siguradong hindi kontrabando. Oo, isa pa yun. Ano't Opo, ano man i-deliver. Dadaan pa naman po sa x-ray yan Screening, mga yan, Okay. ma'am, no? For screening. Pero hindi po kasi namin binubuksan yung mga yan. No? Aha. And may verification naman po na legitimate po yung OFWs na dumating. Opo. Yung po kasi yung pinakamalaking number ng balikbayan boxes. Galing po yan sa isang malaking consolidator, yung Makati Express Cargo. Okay. Kilala po sa industriya yan. Okay. Yun lang po, nagka-problema yung kumpanya nila, namatay po yung may-ari, wala na pong may-aram paano patakbuhin. So na-abandon ho simula January. Yun yung Sila pa lang case. ho, 120 containers na Okay. yung inabandon nila for this year. Ngayon, move on tayo. Bukod dito sa 130,000 na ito na ipapadala pa lang, na may nagdatingan ba ngayong Disyembre na dagdag na mga balikbayan boxes at may natenga ba dyan o maganda na yung proseso nyo na ito'y makarating na sa talagang papasalubungan yan? Sir, basta maayos po yung deconsolidator. Kaya naman po natetenga to, niloloko ng mga deconsolidator yung ating mga kababayan. Oh. Babayaran po sila dun sa bansa kung saan sa kanila tinadala. Oh. Pagdating dito po, hindi gagamitin yung pambayad, pamproseso ng shipment. Yun nga. Instead na yung proseso, pababayaan na lang. Oo. Pagtataguan na ho yung Yun mga nga. kababayan. Kawawa Attorney naman. Vincent, may singit ko na po kasi meron nagsabi sa akin yan, taga ibang bansa. Natatakot daw sila doon kasi may nabiktima na nga na hindi nila alam kung sino yung lehitimo maayos at hindi, kung makakarating. Paano ho ba malalaman yun? May list ba tayong Ito ba'y- inilalathala para alam nila ito yung mga lehitimo na na mga freight At forwarders? yung mga may kasalanan yan, nahabol ba natin na blacklist na ng Oo. BOC? Opo, na-blacklist na po natin. Ay, No? salamat. Ma'am, ang pinaka-first po siguro tip namin, Oo. pag bago po yung kumpanya at medyo mura yung paniningil, medyo magsaliksik po ng konti. Okay. Oo. Magduda ka na Most pag likely, sobrang opo. ganda ng offer. Tapos tanungin po kung yung partner either member po ng DDCAP o yung Deconsolidators Association of the Philippines Okay. o yung partner po nila dito na Deconsolidator sa Pilipinas ay member po ng DDCAP. Oh, okay. Usually, Meron din magkano ba bayad para alam nung nakikinig hindi sila maloko? Iba-iba ho, sir. Iba-iba. Pero alam naman ho nila yung standard dun sa lugar nila. No? Sa Kung tagal matagal rin na ho sila nila tumatanggap nagpapadala. ng mga ganyan eh, no? Totoo po. Oo. Ang naloloko, sir, usually yung meron na silang siguradong natatanggap na ginagamit na kumpanya. Tapos biglang may sisipot na mura ng $10, $20. Doon na sila Naiintindihan ho lilipat. natin gusto nila magtipid, no? So, papatol sila doon, manloloko naman ho sila. Oo. Yun. Pero sa ngayon, mas malinaw na at yung mga kababayan natin pupunta dyan, makukuha yung kanilang mga balikbayan boxes, Attorney Maronilla. Opo, yun nakapending po sa amin na itong nakikipag-coordinate kami. Nag-create po kami ng different Viber groups, no? Para po na-update namin sila. Yun naman po part na yun nung sasagutin ng pamahalaan. Yes. Uh-huh. Ngayon, yung mga bagong dating po, we're now monitoring it to make sure na mailabas po ng kapanagot yung deconsolidator na ilabas yun. Ngayon, kung Okay. magkakaproblema po, at least doon pa lang po sa level na yun at hindi pa lumalaki yung charges, maaari na namin tulungan iproseso para hindi na ho Okay. kailangan pang magbayad ng mga demorahe, storages, Opo. at Pero shipping attorney, fees na malaki. ngayon talaga holiday season, yan ang mga inaasahan ng mga pamasko. Kapag magpapadala ako, o halimbawa, so gaano katagal ang aking magiging computation tansya bago makarating sa Pilipinas? Yung considering walang problema ha, yung aking Opo. Depende po, ma'am. Pag galing pong US yan, 45 days po ang Okay. binabiyahe nung barko. Okay. So, actually, ma'am, yung mga OFWs natin, kapag Alam na nila. para po dumating on time sa Oo. Christmas yung kanila mga package, nagsisimula po magpadala yan as early as August. Wala pang bare months, ha? Yun po. Bare months, ganun wala ah. pang bare months po, Bare months, nagpapadala na po yan para sigurado pong kung ma-delay man Yun nga eh. yung barko, Pasko, andito na by November. Oo nga, pero mo attorney, 45 days pero August pa lang, September, October. Kaya nga eh. 3 months Oo, leeway maganda talaga po dapat para siguradong umabot. Tas Totoo po. iiwan September pa lang po, nung- dumadagsana yung iiwan mga pa nung balikbayan boxes manlolokong natin. ano. Oh. Oo. Okay, ngayong Christmas season,
nagtatangka bang mag-smuggle pa rin ng mga walang hiya na ano? Anong Ano ho yan, sir? Talaga naka-red alert anong po kami mga dyan. Mga pagkain. na-alerto nyo na sibuyas, ganyan? Opo, mga pagkain po, no? Okay. Pagkain, yung mga usual na ginagamit po pang handa. Okay. Madalas na rin po ngayon, binabantay namin yung mga substandard na pang-decorate po na maaaring may risk na makasunog ng ating mga bahay. No? Yung mga Christmas lights po na substandard, Oo. mga Christmas decors po na hindi dumaan sa quality control sa standards ng Department of Trade and Industry. Binabantayan din po natin yan kasi although mura po yan, ang laki po ng risk na pwedeng makadisgrasya po ng ating mga Magdulot ng kababayan. panganib. Oo. Oho. Okay, Totoo po. mensahe po, Attorney Marunilla, sa ating mga kababayang talagang may hinihintay silang mga padala. Opo, may coordinate po ang Bureau of Customs po, no? Doon po sa mga pamilya ng ating mga OFWs. Meron naman po kaming inventory makukuha, no? Kasi po Oo. pag bago po i-deliver yan, ibababa po namin ng container yan. Nandun naman po, no? Pamilya naman po sila na yung mga balikbayan boxes nila, nakapaskil po doon yung pangalan, contact number nung mga may-ari po nung balikbayan boxes. So, Okay. makakasiguro po kayo na kukontakin po kayo ng aming service provider at bibigyan po kayo ng bagong tracking number para po matrack nyo yung progress ng pag-deliver ng inyong mga balikbayan At boxes. mag-iingat sa magpapanggap na taga Bureau of Customs na sila nakukuha. Ha? Naku po, ang dami po At yun. maniningil. In fact, Baka ma-scam kayo. Opo, wala pong sisingilin. Hindi po tumatanggap ang Bureau of Customs ng bayad para dito sa serbisyong to. Lalo-lalo na ho, yung mga nagsasabing pwede yung Gcash, ibayad sa Palawan, kung ano-ano pa. Especially yung warning na rin ako, sir, no? Ang dami na naman namin kung reklamo ng mga love scams. Ingat po sa mga love scams. Yung Love mga scams? namimit niyo po sa Facebook lang at never niyo pang namit in person na nagkakaroon kayo ng malapit na Tapos pagkakaibigan. magpapadala ka. At sasabing may package kayo dito sa bureau na nakaipit at Ah. kailangan nyo magbayad para ma-receive galing dyan sa kaibigan nyo na yan. Pakicheck po sa aming Balikbayan Box and Parcel Tracker sa website namin. Kung Oo. legitimate po yung inyong mga airway bill number or kaya mga tracking number. Kailangan mag-match. Attorney, pahabol ko lang. Alam ko, hindi ako nagkamali noon, may nabasa ko na may illegal drugs na nasama sa mga balikbayan boxes. So, kamusta po ito ngayon? Paano ho natin masitiyak na hindi po ito mangyayari ulit? Lalo na ngayon, marami kayong mga for dispatch. Ma'am, intelligence gathering po talaga yan, no? At saka Oo. regional po yung level ng intelligence gathering namin dyan. Especially po sa airports namin, napaka-advanced na ng mga paraan kung paano nila sinasmuggle yan. Nakalagay po sa loob ng stickers, ng mga Yes, laruan, oo. at kung ano-ano pa po. No? But ang sa amin naman po, may mga modern x-ray machines tayo doon na nakaka-determine na po ng illegal Kaya. substances. So, Wala namang pag dinaan timbre po yan ngayon. doon, May timbre? Wala Opo, naman po. O meron din? nag-iba Meron po tayong kulay binabantayan ngayon. meron din po. Oh, okay. Meron din po mga ganyang Talagang instances. gustong lumusot ngayong holiday season. Okay. Opo. Attorney, maraming salamat po. Kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan. Ingat po kayo. Happy holidays. Salamat, Attorney. Salamat, ma'am. Salamat, sir. Attorney Vincent Jet Maronilla, ang Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.